At ang ikaapat na wika ng ating Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Uulitin ko, ang ikaapat na wika ng ating Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo po, itong salitang ito, itong mga salitang ito, marami po ang gumagamit nitong term na ganito, mga kaibigan, dito sa mundong ibabaw. Lord, my God, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? My God, my Lord, my Father in heaven. Alam niyo po, karamihan to ginagamit, lalo na sa mga naghihirap, lalo na sa mga nagdurusa. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, naaalala lang naman natin ang ating Panginoon kung tayo naghihirap, kung tayo ay nagdudusa, kung tayo ay nasasaktan, kung tayo ay may dinaramdam. Hindi po yun ang dapat natin gawin. Huwag natin sisisihin ang ating Panginoon na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli sabatani sa salitang Latin. Nagdurusa tayo, alam niyo kung bakit? Dahil sa ating kagagawan. Nagdurusa tayo dahil sa ating kasalanan. Nagdurusa tayo dahil tayo din ang may gawa. Tayo din ang may likha. Hindi ang Diyos, kaya hindi natin dapat sisihin ang ating Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon kailanman. Lagi siyang nariyan, lagi siyang nandito sa ating paligid, naghihintay lamang. At kuminsan, pagsagana ang ating buhay, nakakalimutan natin. Kain tayo ng kain ng mga bawal, kain tayo ng kain ng mga tatamis, ng matataba, ng mga hindi dapat kinakain. Tapos, hindi naman tayo nag-i-exercise, hindi naman tayo gumagawa ng paraan upang maibsan ang ating mga nararamdaman. Hindi naman tayo gumagawa ng paraan. Ang mga nais lang natin, kasiyahan, masaya tayo, nag-i-enjoy tayo, nakakalimutan natin na mayroong Panginoon. Subalit pag dumating na ang pagkakataon na tayo magkasakit, tayo ay maratay na sa higaan, tayo ay na ospital, tayo nangangamba, tayo ay nagdaramdam na dahil malaki ang babayaran natin ng mga bill sa ospital, doon natin naalala ang Diyos, di ba? Doon natin nasasabi, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Tayo ang nagpabaya, hindi ang Panginoon. Dahil kung tayo ay naging maalaga sa ating sarili, kung tayo hindi nagpabaya, kung tayo umiiwas sa mga pagkain na hindi natin dapat kainin, kung tayo ay nag-i-exercise, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo mararatay, hindi tayo malalagay sa alanganin. Kumbaga, hindi tayo mapupunta sa kung ano-ano mga problema na tayo din ang lumilikha. Kaya huwag natin sisisihin ang ating Panginoong Amang nasa langit. Dahil tayong lahat dito sa daigdig nito ang may gawa ng mga pagdurusa na ating dinadanas. Nakikita na natin na may mga nagtatapon ng basura, may mga nagkakalat, may mga gumagawa ng hindi tama, nagtatapon ng kung ano-anong basura sa ilog Pasig. O ano pa ang mangyayari pagdating ng araw? Di ba dumudumi? Tayo din ang nagdurusa, yung mga sumusunod na henerasyon. Tayo din ang nagdudusa. Kawawa yung mga susunod na henerasyon dahil hindi na nila mapapakinabangan ang ating nakikita sa ngayon na magaganda pa. So dapat pigilan natin, pagsabihan natin na huwag magkalat ng basura. Napakasimpleng bagay, hindi po ba, na hindi natin nasusunod. Napakasimpleng bagay na hindi natin nagagawa para ma-enjoy natin ang daigdig na ipinahiram pansamantala ng ating Panginoon. At mga kapatid, ang kanyang ikalimang wika dito sa ating 7 last word ngayong Good Friday ay sinasabi, ako'y nauuhaw. Hindi po ba? Siya'y nauuhaw. Ang ating Panginoon nauuhaw. Hindi po literal na nauuhaw ang ating Panginoon sa tubig, sa iinumin. Siya'y nauuhaw sa ating kanyang mga nilikha dahil tayo nakalimot sa kanya. Tayo'y nakalimot na siya'y tawagin. Tayo'y nakalimot upang magdasal. Tayo'y nakalimot upang siya'y ating ilagay sa ating mga puso, sa ating mga damdamin. Siya'y nauuhaw dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nauuhaw sa ating mga nagawang pagkakamali, hindi lamang sa ating Panginoon kundi sa ating kapwa. Hindi po yan literal na nauuhaw sa inumin o sa tubig. Kasi tayo, mga kanyang nilikha ay nilamon na ng kabututan, ng kasamaan dito sa daigdig, lalo na ngayong panahon ng may social media. Talaga naman laganap ang kasamaan, laganap ang
kabuktutan. Tayo kasi ay madali makalimot bilang tao. Wala tayong ginawa kundi ang magpasarap, tumakas sa hirap, tumakas sa mga problema, tumakas sa mga nararamdaman. Karamihan nagpupunta sa mga disco, nagpupunta sa mga kaibigan, inuman, enjoy, lahat. Nakakalimutan natin tumawag sa ating Panginoon. Nakakalimutan natin tumingala doon sa taas upang humingi ng kapatawaran, upang papasukin ang ating Panginoon sa ating mga puso, upang matuto tayong magpakumbaba, dumamay sa ating kapwa na nangangailangan, lalo na ng tulong. Ang ating Panginoon ay nauuhaw, siya ay tigang na tigang upang tuparin natin ang kalooban ng Diyos. Tigang na tigang, uhaw na uhaw ang ating Panginoon sa ating pagmamahal at pag-ibig sa kapwa at pagbabalik loob sa Kanya. Siya ay nauuhaw sa ating kabutihan, dahil yun nga, tulad nung sinabi ko, as what I have said before, ang daigdig na ito ay talagang laganap na ang kasamaan, laganap na ang hindi magandang mga pangyayari. Andyan, binigyan na tayo ng COVID, ilang years yung COVID na yan na ipinagkaloob sa buong mundo. Natuto po ba tayo? May natutunan po ba tayo? May mga aral ba tayong nakuha dyan sa COVID na yan? Hindi po ba? Karamihan ngayon, bumabalik na naman sa kung ano-ano. Kaya ito, may mga sumusulpot na naman ng mga sakit. Meron na naman yung whooping cough, meron na naman yung pertussis na sinasabi nila. Nais nyo po ba na ibalik muli sa atin ang ating Panginoon, dahil hindi tayo matuto na ilang beses na tayo nadapa, hindi tayo natututo. Sa halip na magsisi tayo, sa halip na magdasal tayo, humingi ng tawad, anong ginagawa? Ito, Holy Week, karamihan ng tao nag-i-enjoy, nagpupunta sa mga beach. Dito nga sa amin, mabuti nga itong Good Friday, medyo tumahimik. Nitong mga nagdaang Lunes, Martes, Merkulis, alam niyo po, may mga nagdi-disco, may mga nagkakaraoke, may mga nagpapatugtog. Hindi po ganoon, dahil itong linggong ito ay ipinagkaloob natin, inilalaan natin sa ating Panginoon upang tayo magnilay, upang ating aralin o i-meditate ang mga salita ng Diyos, kung paano ang dapat natin gawin bilang tao na Kanyang mga nilikha, na dapat nagdadasal tayo, humihingi tayo ng liwanag sa buhay, kalakasan upang makayanan natin ang anuman mga pagsubok o mga obstacle in life, mga rough edges na ating dinadaanan dito sa daigdig na ito, upang malampasan natin, makayanan natin ang lahat, nang sa ganun hindi natin sinisisi ang ating Panginoon pagdating ng araw. Siya'y nauuhaw sa ating pagkalimot sa Kanya. Siya'y nauuhaw sa ating pagkabaliw sa mga makamundong bagay, sa salapi, sa mga material na bagay. Lahat po yan iiwan natin, mga kaibigan. Inuulit-ulit ko po, wala po tayong madadala pagdating ng panahon. Iiwan lahat yan. Kaya mga kaibigan, lagi niyong tatandaan na ang ating Panginoon ay nauuhaw sa atin upang tayo'y lumapit sa Kanya.